Mahigit isang taon na ang nakalipas nang magsimula ang pandemyang COVID-19. Ang pagkalat nito ay nagdulot ng matinding dagok sa buong mundo, kabilang na dito sa Pilipinas. Ngunit sa pamagitan ng iba't ibang hakbang na inilunsad ng gobyerno laban sa COVID-19, unti-unti nang nakakabangon ang bansa habang nilalabanan ang virus. Marso nung nakaraang taon, ipinatupad ng Administrasyong Duterte ang Phase 1 na National Action Plan against COVID-19. Layo nitong matugunan ang krisis sa kalusugan. At dahil dito ay nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-iwas, pagkontrol at pagbuksa sa virus. Nakatuon din ang estratehiyang ito sa pag-iwas sa mga negatibong epekto ng COVID-19 sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Hulyo 2020. Nang ipatupad ang Phase 2 ng National Action Plan na nakatuon naman sa health at economic recovery ng bansa. Nakabatay ang estratehiyang ito sa Hammer and Dance Theory. Ang hammer ay tumutukoy sa pagkontrol ng kumakalat na virus tulad ng pagpapatupad ng mahigpit na community quarantine measures sa iba't ibang lugar. Habang ang dance naman ay tumutukoy sa pagpapagaan sa epekto ng pandemya sa ating ekonomiya. Sa pamagitan ng mga hakbang na ito, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 habang unti-unting nagbubukas ang ekonomiya ng ating bansa. At ngayon, ang Phase 3 ng National Action Plan ay magsisilbing transition plan patungo sa new normal at paghahanda para sa Philippine National COVID-19 Vaccine Roadmap. Layunin din nito ang dahan-dahang pagbubukas ng magandang ekonomiya sa bansa. Ang tatlong pangunahing estratehiya nito ay response, vaccination, at recovery. Sa response stage ng NAP3, nakatuon pa rin ito sa PDITRM strategy ng pamahalaan o ang prevent, detect, isolate, treat, reintegrate at mainstreaming to new normal. Patuloy pa ring ipapatupad ang zoning containment strategy or community quarantine sa mga lugar na may matataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ang apat na zoning classifications ay critical zone, containment zone, buffer zone, at areas outside buffer zone. Layunin nito na mapigilan ang pagkalat ng virus at ang epekto nito sa lokal na ekonomiya upang patuloy na magabayan ang bawat local government unit sa pagtugon sa COVID-19. Binuo ang Operation Listo Protocols at nakasaad dito ang step-by-step guide na maaaring ipatupad sa iba't ibang lungsod o munisipalidad. Ito ay nakabatay sa mga consolidated guidelines sa prevention, detect, isolation, treatment at reintegration. Sinusuportahan nito ang mga umiiral na programa at pagsisikap ng mga LGUs. Tuloy-tuloy din ang code visits o coordinated operations to defeat epidemic, isang patient at community-focused response strategy na sumusuporta rin sa mga LGUs lalo na doon sa mga may limitadong resources. Gayon din ang Oplan Kalinga program kung saan ililipat sa mas maayos na isolation facilities ang mga COVID-19 positive patients na walang sariling kwarto o banyo sa kanilang tahanan para sila ay ma-isolate. Ito ay upang mas lalong mapaigting ang isolation strategy ng gobyerno at mapigilan ang pagkalat ng sakit upang maging mas accessible sa lahat ang treatment services. Patuloy pa rin ang operasyon ng One Hospital Command Center o OHCC para mabilis na makatugon sa sinumang nangangailangan ng emergency quick response. Sa vaccination stage, nakaangkla ito sa apat na operational phases: assess, plan, prepare, execute. Para sa assess at plan phase, narito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, pagbuo ng mga mekanismo tulad ng Vaccines Expert Panel, National Immunization Technical Advisory Group at Health Technology Assessment Council para makapagsagawa ng scientific evaluation at selection ng vaccines. Number 2, pagkakaroon ng portfolio ng vaccines mula sa iba't ibang bansa
Number 3, pag-issue ng Emergency Use Authority mula sa FDA. Number 4, pagbuo ng isang interagency vaccine cluster na may task groups at sub-task groups. Number 5, ang pag-mobilize sa private sector support para sa logistical at support services requirements. Number 6, ang pagkakaroon ng information system para sa profiling, screening, at registration ng mga eligible para sa bakuna, vaccinators, at ang mga supply chain facilities. Number 7, ang pagbuo ng monitoring at evaluation system. Para naman sa prepare phase, narito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, ang pagkakaroon ng advance market commitment sa mga private vaccine developers at pagbibigay sa kanila ng advance payments kasama ang Asian Development Bank at World Bank na siyang mga financiers. Number 2, pagkakaroon ng mga diplomatic engagement para sa government-to-government at multilateral engagement. Number 3, pagkakaroon ng iba't ibang mode of financing, direct procurement through RA 9184, COVAX facility, multilateral loans, bilateral loans, private sector financing through a tripartite agreement. Number 4, capacity at capability building para sa mga pasilidad at vaccinators para sa vaccine storage at deployment. At para sa execute phase, ito ang mga sumusunod na estratehiya. Number 1, pagpapatupad ng information, education at communication campaign plan at social preparation ng vaccination mula national hanggang barangay level. Number 2, pagkakaroon ng geographical at sectoral prioritization criteria para sa vaccine deployment. Number 3, paggamit ng supplemental immunization activity mechanism for COVID-19 immunization. Number 4, pagkakaroon ng epektibong waste management system para sa collection, transport, treatment at disposal pagkatapos ng pagbabakuna. Para sa recovery stage, layunin nitong mabawasan ang COVID-19 transmissions habang unti-unting binubuksan ang ekonomiya ng bansa at makabangon mula sa mga economic losses. Habang di pa ganap na nawawala ang COVID-19, sisiguraduhin pa rin na ang bawat establisyemento, malaki man o maliit, ay sumusunod sa minimum health standards at sa mga protocols na ipinapatupad upang patuloy na maprotektahan ang bawat isa. Ngayong 2021, ipatutupad ng pamahalaan ang Phase 4 ng National Action Plan. Dito ay pagpapatuloy at paiigtingin pa rin ang mga tugon at aksyon para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino habang namumuhay sa gitna ng pandemya. Ilalatag din ang mga plano, paghahanda at pagpapatupad ng National Vaccine Roadmap. Many lives were lost and forever changed due to COVID-19 pandemic and several natural calamities. But through it all, we continue to survive and rise because of our unity, strength, and indomitable spirit as Filipinos. We should always have hope, even in darkness, poverty, and suffering. Ang National Action Plan ay patunay na may plano ang pamahalaan para sa kaligtasan, kalusugan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Inilunsad ito upang tayo ay makabangon mula sa mga epekto ng pandemya. Kaya mahalaga ang inyong kooperasyon at pagkakaisa. Basta sama-sama at laging handa. Kaya natin ito.